Ang Pilipinas ay isa lamang layover stop sa aking buhay. Iyon, sa palagay ko, ang paniniwala ko. Ako si Anna Petrova, isang flight attendant ng isang Russian airline sa loob ng 8 taon. Tinatawag kaming Ice Queens ng aking mga kasamahan. Bakit? Dahil nakapaglakbay na ako sa 25 bansa ngunit hindi pa ako humanga sa pagkain saan man ni hindi pa ako napaiyak sa anumang tanawin. Ang Eiffel Tower sa Paris ay isa lamang istruktura ng bakal, ang Colosseum sa Rome ay mga sinaunang bato lamang, at ang Statue of Liberty sa New York ay isa lamang tansong estatwa. Para sa akin, lahat ng dako sa mundo ay pare-pareho. Isa lamang itong lugar ng trabaho. Puno ang aking pasaporte ng mga selyo mula sa iba't ibang bansa, ngunit wala namang nakaukit sa aking puso. Ipinagmamalaki ko ang katigasang loob na ito sa aking pag-iisip. Ang pagpapakita ng emosyon habang naglalakbay ay tanda ng kahinaan. Ana, pupunta tayo sa Pilipinas, ang bansa ng mga Pilipino at ng mga puting buhangin. Alam mo ba? Sigaw ni Ekaterina, ang bagong flight attendant ng may pananabik. Ibinuklat ko ang manual ng paglipad nang hindi man lang tumitingin. Isa lamang itong bansa sa pagitan ng China at Indonesia, isang layover stop lamang, isang gabi, at lilipad na tayo ulit. Nagmulat si Ekaterina ng mata. Para kang robot talaga, ate. May biro sa mga kasamahan namin na ako ay isang robot na nasira ang sensor ng damdamin. Hindi nakakatuwa. Habang naghahanda ako sa cabin, ipinalalabas ng TV ang isang pelikulang Pilipino, isang eksena kung saan ang bida ay nakikipaglaban sa isang engkanto sa tabi ng karagatan. Bumuntong hininga ang co-pilot at nagsabi, "Ang galing talaga ng mga pelikulang Pilipino, no? Nanalo pa nga ng international awards. Pelikula ay pelikula, nagkibit balikat ako. Airport at hotel lang naman ang pupuntahan natin." Habang umaangat ang eroplano mula sa Moscow, ang pasahero sa tabi ko ay seryosong nagbabasa ng gabay sa Pilipinas. Palihim akong natawa sa loob. Ang mga turista ay napaka-inosente. Lahat ng bansa ay magkakahawig. "Ana, wala ka talagang bansa na nagustuhan kahit minsan?" tanong ni Irina, ang head flight attendant, habang iniaabot ang kape. Pare-pareho lang ang mga airport, runway, duty-free shop, immigration. Iyan lang ang nakikita ko sa loob ng 8 taon. Ang sagot ko ay laging malamig at formal. Umupo ako sa upuan sa emergency exit, nakatingin sa labas ng bintana. Sa buong 14 na oras ng biyahe, nagbasa ako ng isang klasikong nobelang Ruso. Mas tapat at madaling unawain ang mga tauhan sa libro kaysa sa mga tao sa totoong mundo. Biglang tumunog ang anunsyo sa eroplano. Malapit na kaming lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lokal na oras ay 10 PM. Bumuntong hininga ako at isinara ang libro. Isang panibagong checklist ang nagsimula. Check-in sa hotel, ligo, tulog, check-out at lipad ulit. Ang buhay ko ay parang isang maleta na umiikot sa conveyor belt. Bahagyang umalog ang eroplano habang lumalapag. Ang Pilipinas, sa labas ng bintana, ay isa lamang panibagong malaking lungsod. Matapos makababa ang lahat ng pasahero, inayos namin ang aming mga bagahe. "Ana, narinig ko na ligtas daw sa Maynila paggabi. Gusto kong mamasyal," sabi ni Ekaterina ng may pananabik. "Baliw ka ba? Maaga ang flight natin bukas," umiling ako. Ngunit sa sandaling iyon, isang kakatuwang kiliti ang naramdaman ko sa isang sulok ng aking puso. Ano ang espesyal sa Pilipinas? Tanong ko sa sarili. Ngunit tiyak na hindi ko ito aaminin. Ang pagmamalaki ko bilang Ice Queen na binuo sa loob ng 8 taon ay tiyak na magugunaw sa sandaling humakbang ako palabas ng eroplano. Hindi ko alam na ang lugar na ito, na isa lamang layover stop, ay magbabago ng lubusan sa aking buhay. Ang Pilipinas ang magiging 26 na selyo sa aking pasaporte at ang unang bansa na magmamay-ari ng espasyo sa aking puso. Hindi ko iyon naisip kahit kaunti noong mga sandaling iyon. Pagpasok ko sa NAIA, nanlaki ang aking mga mata. Airport ba ito? Ang arkitektura na tila galing sa hinaharap ay lumitaw sa aking harapan. Makintab na sahig, mataas na kisame, at higit sa lahat, napakadaming tao. Airport ba ito ng isang maliit na bansa? Bulong ko sa sarili nang hindi ko namamalayan. Kinuha ni Ekaterina ang kanyang telepono upang maglitrato. "Ana, tingnan mo! May service robot pa. May isang kulay pilak na robot na nagtuturo sa mga turista. Isang tanawin na hindi ko maisip sa airport sa Moscow. Kahit nagkunwari akong walang pakialam, sa totoo lang, humanga ako. Habang naglalakad patungo sa immigration counter,
ang automatikong baggage conveyor system ay pumukaw ng aking pansin. Kusa itong nagbabago ng direksyon ang mga maleta sa conveyor belt. Sa Rusya, kadalasan ay mga manggagawa pa rin ang nagbubuhat. Iba pala rito hindi ko sinasadyang naibulalas ang aking iniisip. Pagdating sa counter, tinanong ako ng opisyal sa Ingles, "What is your travel itinerary?" "Aalis kami bukas ng umaga." Sagot ko ng may malamig na boses. Ngunit pagkatapos, ang opisyal ay nagsalita sa Russian. "Zdravstvuyte, Miss Petrova." Nagulat ako at tinitigan siya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? At marunong pa siyang mag-Russian. Ngumiti ang opisyal at nagpaliwanag. Natanggap po namin ang impormasyon ng mga flight attendant sa international flight ng maaga. Welcome po sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan ang sitwasyon. Sa 25 bansa na napuntahan ko, hindi pa ako nakatanggap ng ganitong pagtanggap. Kadalasan sasabihin lang nila, "Next," at tatatakan na. Paglabas ng airport, dumaan ako sa banyo. Malinis ito, tulad ng inaasahan. Ngunit may libreng hand cream sa lababo. May isang manang na nagpupunas ng sahig. Biglang, isang lalaki ang dumaan, tumango sa kanya, at nagsabi, "Salamat po," habang bahagyang yumukod. Napatigil ako. Sa Russia, ang mga tagapaglinis ay itinuturing na parang hangin. Bakit siya binati ng lalaking ito? Ang mas nakakagulat, ngumiti ang manang ng masaya at sumagot, "Mag-ingat po kayo sa biyahe." Ang tanawin ay napaka-natural kaya't naramdaman kong kakatwa, na para akong nanonood ng isang eksena sa pelikula. Habang naghihintay kami ng shuttle bus ng hotel, ang mga tao ay nakapila ng maayos, walang naguutos, ngunit natural na sumusunod ang lahat sa patakaran. Kung sa Russia ito, nag-aagawan na sila sa pagsakay. Ang kakatwa ng mga tao rito, sabi ko kay Yekaterina. Unti-unti nang natutunaw ang Ice Queen, tumawa ng mahina si Yeka. Pagsakay namin sa bus, sinabi ng driver na tutulungan niya kami sa aming bagahe. Sa Russian ulit, "Salamat po, pero kaya na namin," tumanggi ako ayon sa ugali. Ngunit ngumiti ang driver at sumagot, "Tungkulin ko po ito, ma'am." Sa sandaling iyon, naguluhan ako. Bakit ganoon kabait ang mga tao sa maliit na isla na ito? O may nakatagong intensyon ba? Habang papunta sa hotel, lumitaw ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Matataas na gusali, maliwanag na neon signs at malinis na kalsada. Ngunit ang pinakamahalaga, ang mga mukha ng mga tao ay masigla. Isa lamang itong layover stop, sabi ko sa sarili. Ngunit sa loob ng aking puso, isang maliit na pagbabago ang nagaganap. Nagsisimula nang magkaroon ng lamat ang puso ng Ice Queen. Pagdating namin sa hotel at matapos mag-check-in, ang aming kwarto ay mas malaki at mas malinis kaysa sa karaniwan. Mula sa bintana, malinaw na makikita ang sentro ng Maynila. May mga motorsiklo na dumadaan sa pagitan ng matataas na gusali, siksikang signs ng tindahan, at sa malayo, ang anino ng iba pang skyscrapers. Ang lungsod na ito ay may kakaibang ritmo ng buhay, na ibang-iba sa bigat ng Moscow. Sa kwarto, mayroong Philippine herbal tea na maaari kong itimpla. Ang amoy ay mabango at ang lasa ay matamis at banayad. Sa Russia, kadalasan ay instant coffee lang ang nasa kwarto ng hotel. Ang maliliit na detalyeng ito ay nagulat sa akin. Nagpalit na ng damit si Yeka at hinikayat akong lumabas. "Gusto ko talagang mamasyal." Sabi nila, ang Ayala Triangle ay paraiso ng mga shopaholic at marami raw street food. "Makakabalik tayo sa tamang oras para sa flight, promise." Pakiusap niya, nagniningning ang mga mata. Kadalasan, tatanggi ako ng lubusan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung bakit. Sinabi ko, "Sasama ba ako?" Ang mga salitang iyon ay ikinagulat ko rin. Sa loob ng 8 taon, hindi pa ako nakakalabas at nag-explore sa alinman sa mga lugar na pinagtatrabahuhan ko. Ang kuwarto ng hotel ang buong mundo ko. Pumalakpak si Yekaterina sa gulat. "Talaga? Natunaw na ang Ice Queen." 1 oras pagkatapos, bumaba kami sa lobby ng hotel. May mahinang musika at may mabangong amoy ng mga bulaklak. Sa reception counter, may isang dalaga na nakasuot ng magandang Filipina. Ang ngiti niya ay tila totoo. "Saan po kayo pupunta?" tanong niya. "Ayala Triangle," sagot ni Yeka. Kinuha ng staff ang isang magandang mapa at ipinaliwanag ang ruta ng LRT sa Russian ng detalyado. "Bumaba po kayo sa station na ito at maglakad ng kaunti. At kung gagamitin po ninyo ang beep card na ito, makakakuha kayo ng tourist discount. Huwag niyo po kalimutang itap ang card sa kulay asul na machine."
Nagdrawing pa siya ng simpleng mapa para sa amin at naglagay ng marka sa mga tourist spot sa daan. Maraming salamat po, sabi ko habang ngumingiti ng nahihiya. Sa Russia, kakaunti lamang ang mga staff ng hotel na nagmamalasakit na tumulong sa mga bisita ng ganito. Ang kabaitan ng mga tao ay nagparamdam sa akin ng pagdududa. Umaasa ba sila ng tip? Ngunit ang tapat na tingin niya ay nagpabago sa aking pagdududa. Napakalinis ng LRT, walang kahit isang piraso ng basura sa sahig. Ang mga tao ay tahimik, nakatingin sa kanilang telepono o nagbabasa ng libro. Walang maingay. Pagdating namin sa Ayala Triangle, ang kalsada ay puno ng buhay. May mga tindahan ng cosmetics, damit at restaurant na nakalinya. Walang tigil sa pagsigaw si Yekaterina ng wow. Pumasok siya sa isang tindahan at lumabas sa isa pa. Nagbalak lang akong tumingin, ngunit ang mga staff sa bawat tindahan ay ngumingiti at bumabati ng may kabaitan na ikinagulat ko. Sa Russia, kadalasan ay hindi magiliw ang trato kapag pumapasok sa tindahan. Sa isang tindahan ng cosmetics, lumapit ang staff at nagtanong, "Taga saang bansa po kayo?" "Russia," sagot ko. Bigla, nagsalita siya sa Russian, "Zdravstvuyte." "Welcome." At nagrekomenda pa ng mga produkto na sikat sa mga Ruso. Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Nakakamangha talaga. Habang naglalakad sa kalsada, nakaramdam ako ng gutom. Habang naghahanap ako ng restaurant, may isang manang na nagwawalis sa tabi ng kalsada. Bigla, isang estudyanteng lalaki ang dumaan, huminto at tumango sa kanya. "Salamat po," sabi niya habang bahagyang yumukod. Tumayo ako roon ng tahimik. Nakita ko ang katulad na tanawin sa airport. Ibig sabihin, hindi ito aksidente. Ngumiti ang manang ng masaya. "Tapos na ang klase, iho?" Sumagot ang estudyante. "Pupunta pa po sa review center." Ang tanawin ay labis na nagpalito sa akin. Ito ay isang bagay na imposibleng makita sa Russia. Doon, ang mga tagapaglinis ay tagapaglinis lamang, ngunit dito, ang mga tao ay bumabati o nakikipag-usap pa nga sa kanila. "Yekaterina, nakita mo ba iyon? Hindi ba kakatwa?" tanong ko. "Ang alin?" tanong ni Yekaterina habang nakahilig ang ulo, puno ng shopping bags ang mga kamay niya. Bumati ang estudyante sa tagapaglinis. "Hindi mo maiisip iyan sa Russia." Nag-isip ng sandali si Yekaterina at nagsabi, "Oo nga, sa atin?" Tinitingnan natin ang mga tagapaglinis na parang hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kirot sa aking puso. Ang isang maikling pagbati na nakita ko sa bansang ito ay labis na nakaantig sa akin. Hindi lamang ito simpleng pagiging magalang, kundi isang pagkakaiba sa paraan ng pakikitungo sa kapwa-tao. Pagpasok namin sa restaurant, ang isip ko ay puno pa rin ng tanawin na iyon. "Salamat po," mga maikling salita lamang, ngunit ang mga salitang iyon ay puno ng paggalang at pasasalamat. Sa ngayon, nakapunta na ako sa 25 bansa. Interesado lang ako sa mga gusali, pagkain at tanawin. Ngunit ang tunay na mahalaga ay hindi ko kailanman napansin kung paano nagpapakitungo ang mga tao sa isa't isa. Nagsimulang magkaroon ng mas maraming lamat ang puso ng Ice Queen mula sa sandaling iyon. Kahit hindi ko pa ito namamalayan, ang Pilipinas ay itinalaga na hindi lamang isang layover stop sa aking buhay, kundi isang pagbabago sa buhay. Habang tinitingnan ko ang menu sa restaurant, hindi ko pa rin maalis sa isip ang tanawin na nakita ko kanina. Itinuro ni Yekaterina ang menu at nagsabi, "Ang sinigang dito ay sikat daw. Subukan mo?" Gulong-gulo ang isip ko, ngunit tumango ako. Kinuha ng staff ang aming order. Ang kakatwa ay, nang malaman nilang kami ay dayuhan, ipinaliwanag nila ang menu sa Ingles ng may kabaitan. Sa Rusya, kung hindi ka nagsasalita ng Russian, kadalasan ay binabalewala ka. Nang iserve ang pagkain, ipinakita ng staff kung paano ito kainin. "Ito po ay adobo. Kailangang ihalo ang sauce at bawang ng ganito." Ipinakita niya sa amin ng nakangiti. Ginaya ko ng may pag-aalinlangan. Ang masarap na lasa sa aking bibig ay nagulat sa akin. Ang staff ay nakatayo pa rin sa tabi namin at ipinaliwanag ang kultura ng pagkain ng Pilipino. "Kailangan bang ganito ang serbisyo kapag kumakain dito?" tanong ko. "Opo, syempre. Ang aming panauhin ay parang aming pamilya." Ang sagot ay napaka-natural kaya't lalo akong humanga. Pagkatapos kumain, nang magbabayad, inabot ko ang credit card. Sabi ng staff, "Dayuhan po ba kayo? May 10% discount po tayo." "Bakit?" tanong ko nang nagtataka. "Salamat po sa pagbisita sa aming bansa."
Ang inosenteng sagot ng staff ay nagpahinto sa akin sa pagsasalita. Paglabas namin sa kalsada, biglang umulan. Wala kaming payong at hindi namin alam ang gagawin. Tumakbo palabas ang staff ng katabing tindahan at inabutan kami ng payong. Okay lang po, payong po ito ng tindahan. Maari ninyo pong iwanan kahit saan pagkatapos gamitin. Tinitigan ko siya ng hindi makapaniwala. Okay lang talaga? Hindi kailangan ng deposit? Umiling ang staff at ngumiti. Nasa Pilipinas po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Habang naglalakad kami sa ilalim ng payong, sinabi ko kay Ekaterina, ang kakatwa talaga ng mga tao sa bansang ito. Bakit ganoon sila kabait? Oo nga, napakabait, nakakaduda, sumang-ayon siya. Sa daan, nakita namin ang isang matandang lalaki na nagdadala ng mabibigat na bagahe pataas ng hagdan. Ang nakakamangha, mabilis na tumakbo ang isang teenager sa malapit at tinulungan siya nang walang nag-uutos. Tingnan mo, ulit, itinuro ni Ekaterina. Kung sa Russia ito, dadaan lang sila. Tinitigan ko ang tanawin ng tahimik. Sa aking puso, naramdaman ko ang kirot ulit. Ang maliliit na pagmamalasakit na ito sa pagitan ng mga tao, bakit ito nagparamdam sa akin ng labis na paghanga na gusto kong umiyak? Sa LRT pabalik sa hotel, sumakay ang isang buntis. Agad, may isang grupo ng mga tao na tumayo at nagbigay ng upuan. Sa Russia, kadalasan ay nagkukunwari silang hindi nakakakita. Pagbalik sa hotel, nakahiga ako at nag-isip. Ano ang kakaiba sa bansang ito? Hindi lang ito simpleng kabaitan, kundi ang paraan ng paggalang sa isa't isa ay iba. Sa tabi ko sa kama, nagsabi si Ekaterina, kailangan nating lumipad ng maaga bukas, pero nakakahiya. Gusto ko pang bumalik. Hindi ako sumagot, ngunit ganoon din ang iniisip ko. Nakasakay na ako sa eroplano ng higit sa 30 beses, ngunit ito ang unang pagkakataon na ayaw kong umalis sa isang bansa. Nang gabing iyon, napanaginipan ko ang sarili ko na nasa subway sa Russia. Ang mga tao sa paligid ay abala sa sarili nilang mga bagay, walang nagtitinginan. Ngunit sa tabi ko, may isang Pilipino na nakaupo. Ngumiti siya at nagsabi, "Salamat po." Pagmulat ko, naramdaman kong may dumadaloy sa aking mukha. Nang hipuin ko, luha pala, ang mainit na luha na dumaloy sa mukha ng Ice Queen. Ito siguro ang mahika na ibinigay ng bansang tinatawag na Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, pagtingin ko sa labas ng bintana, nagniningning ang Maynila sa sikat ng araw. Ngayon ang araw ng pag-uwi, ngunit naramdaman ko ang kakatuwang bigat sa aking katawan. Nakapunta na ako sa 25 bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na ayaw kong umalis. Hindi sa ayaw kong umalis, ngunit nagtataka ako kung saan nanggagaling ang pakiramdam na ito. Palagi kong iniisip na wala akong damdamin, na nagtatrabaho ako na parang makina. Ngunit ang karanasan kahapon ay nagdulot ng banayad na pagbabago sa aking loob. Ana, gising na? Mag-almusal na tayo, tawag ni Ekaterina ng masigla. Sa elevator pababa sa dining room ng hotel, ang mga larawan na nakita ko kahapon ay umiikot pa rin sa aking isip. Ang estudyante na bumati sa manang, ang mga teenager na tumulong sa matanda, ang staff ng tindahan na nagpahiram ng payong. Ano ang kakaiba sa bansang ito? Ang breakfast buffet ay may pagkaing Pilipino at kanluranin. Ang Filipino food section ay may kakaibang bango. May mga ulam na hindi ko alam, siopaw sa iba't ibang basket at mabangong arroz caldo. Matapang na pinili ni Ekaterina ang Filipino food, ngunit pinili ko pa rin ang toasted bread at itlog tulad ng dati. Ang pagiging konserbatibo ay ugali ko. Hindi ako nakikipagsapalaran, hindi ako sumusubok ng bago. Ana, subukan mo ang siomai. Mainit at masarap, rekomenda ni Ekaterina. Tiningnan ko ang maliliit, puting siomai, tila may sabaw sa loob. Sinubukan ko ang isang piraso ng may pag-aalinlangan. Ito ay hindi inaasahang masarap. Manipis ang balat, malambot ang palaman, at matamis at mabango ang sabaw. Lubos na naiiba sa Russian food. Kaya kumain ako ng ilan pa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na sinubukan ko ang lokal na pagkain sa almusal ng hotel. Pagkatapos kumain, nag-check out kami sa lobby. Biglang inabisuhan kami ng staff, ang inyong flight pa Russia ay na-delay ng 4 na oras. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa pag-aalala sa delay, kundi dahil sa hindi inaasahang pananabik. 4 na oras, magkakaroon ako ng pagkakataon na makilala pa ang lungsod na ito. Huwag po kayong mag-alala, mayroon po kaming complimentary city tour service.
Ano po ang masasabi ninyo sa isang 4-hour Manila tour? Talaga po? Tanong ni Yekaterina. Nagniningning ang mga mata. Opo. Ayaw po naming magsawa ang aming mga bisita. Mayroon po kaming espesyal na guide na magdadala sa inyo sa pinakanatatanging lugar sa Pilipinas. Sagot ng staff nang nakangiti at inabot sa amin ang isang magandang tourist brochure. Kung sa Russia ito, sasabihin lang nila, ipagpaumanhin po, maghintay na lang. Ang abala ng bisita ay hindi kailanman naging responsibilidad nila, ngunit dito, may libreng tour service pa, nakakamangha talaga. 30 minuto pagkatapos, nakasakay na kami sa minibus para sa isang tour sa sentro ng Maynila. Ang sasakyan ay napakabago, komportable ang upuan, at may libreng malamig na mineral water at wet wipes. Ang guide ay isang lalaki na nasa edad 50, nakasuot ng malinis na uniforme. Ang ngiti niya ay magiliw. Ipinakilala niya ang kasaysayan at kultura ng Maynila sa perpektong Russian accent, mas mahusay pa kaysa sa ilang Ruso na kilala ko. Ang galing niyo po mag-Russian, sabi ko. Nag-aral po ako ng pribado para sa mga bisitang Ruso. Gustong-gusto ko po ang inyong literatura at musika. Si Tolstoy at Tchaikovsky ang paborito ko. Ang sagot ay nagulat ulit sa akin. Ang mga tao sa islang ito ay napakabukas at sabik na matuto tungkol sa labas ng mundo. Habang naglilibot, huminto kami sa isang maliit na restaurant. Ang tindahan ay hindi malaki ngunit pinalamutian ng mainit, puno ng Filipino ambience. May pulang lantern, kawayan na upuan at lamesa, at Chinese brush paintings sa dingding. Dito po, titikman natin ang chicken inasal, ang sikat na Filipino street food, sabi ng guide. Ang may-ari po ay ang ika-3 henerasyon, 50 taon na po ang negosyo. Inirekomenda ng guide ang makapal na hiwa ng manok, malalim na prito hanggang sa maging gininto ang kayumanggi at sinabuyan ng espesyal na pampalasa. Walang pag-aalinlangan na sinubukan muna ni Yekaterina. Wow! Mabango at malutong! Sigaw niya, nanlalaki ang mga mata. Sinubukan ko rin ng maingat. Malutong sa labas, malambot sa loob, makatas ang karne ng manok, at mabango ang pampalasa. Lubos na naiiba sa matabang fried chicken ng Russia. Mayroon itong iba't ibang dimensyon kaya't hindi ko maiwasang kumain pa ng isa pang piraso. Nang makita ito ng lola na may-ari ng tindahan, agad siyang nagdala ng sagot gulaman. Baka masyado pong nakakaumay sa mga dayuhan ang unang subok ng fried chicken. Makakatulong po ang sagot gulaman na ito, sabi niya. Ang nakamamangha, gumawa pa ang lola ng hiwalay na chicken inasal na may mas mahinang lasa at nagbigay pa ng libreng maliit na mangkok ng halo-halo. Bakit po ninyo ginagawa ito? Tanong ko nang nagtataka. Gusto ko lang po na magustuhan ninyo ang Filipino food. Umuwi po kayo na may magagandang alaala tungkol sa Pilipinas? Masaya na po ako? Ngumiti ng masaya ang lola. May mga kunot sa paligid ng kanyang mata, ngunit ang ngiti niya ay mainit. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init sa aking puso. Hindi lamang ito simpleng kabaitan, kundi isang pagmamalasakit na nagmumula sa puso. Hindi pa ako nakakita ng sinuman na nagsumikap ng ganito para lang magustuhan ng iba ang kanilang pagkain. Sa Russia, kadalasan ay tubo lang ang iniisip ng mga tao. Pagbalik sa bus, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip, saan nanggagaling ang init ng mga Pilipino? Bakit sila napakabait sa mga estranghero? Maraming pinagdaanan ang Pilipinas, tulad ng giyera at kahirapan, kaya nagtulungan ang mga tao para mabuhay. Ang tradisyon na ito ay naipasa hanggang ngayon, paliwanag ng guide. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong uminit ang aking mga mata. Ang kolektibong alaala ay naipasa sa personal na aksyon. Dahil dumaan sa sakit, mas naging malambot sila. Habang pabalik sa hotel, bumulong si Yekaterina, Ana. Ganyan din ang nasa panaginip ko, isang lugar kung saan nagmamalasakitan ng mga tao. Tumango ako ng tahimik. Ang nagyayelong puso ng Ice Queen ay natutunaw. Ang init ng Pilipinas ay nagpapabago sa akin. Sa daan patungo sa airport, nagpasya kaming mamasyal pa ng kaunti sa Maynila. Mayroon pa kaming oras bago ang flight. Malinis ang kalsada at maraming tao ang naglalakad. Tingnan mo, palengke! Turo ni Yekaterina. Pagpasok namin sa palengke, ang masiglang kapaligiran at ang iba't ibang bango ay sumalubong sa amin. May mga isda, gulay, karne, at pagkain na hindi ko alam na nakahanay. Ang mga palengke sa Russia ay kadalasan ay madilim at may mabahong amoy, ngunit dito malinis at maayos. Tingnan ninyo po, mga ate, bati ng mga tindera ng magiliw.
Huminto si Ekaterina sa harap ng isang tindahan ng lechon kawali. Hindi ito katulad ng nakain ko. Subukan natin? Masyado yatang mabigat sa tiyan pagpigil ko, ngunit umorder na siya ng 2. 2 po. Tumaas ang 2 daliri ni Ekaterina. Sinimulan ng lola ang paggawa ng lechon kawali. Ang pork belly na nilaga sa makapal na sabaw hanggang sa maging malambot at pagkatapos ay inihain sa ibabaw ng mainit na kanin. Ang tanawin ay kahanga-hanga. Halika na, Day, anak. Term of endearment. Ginawa ko ito ng hindi gaanong maalat para sa inyo. Inabot ng lola ang plato. Sinubukan ko ng may pag-aalinlangan. Wow, ang bango ay kumalat sa aking bibig. Malambot ang karne ng baboy at ang sabaw ay masarap. Nag-react din si Ekaterina ng pareho. Napakasarap. Sabay naming sigaw. Nang makita ng lola ang reaksyon namin, ngumiti siya ng masaya. Nagustuhan ninyo? Magdadagdag ako ng pinakbet at gulay para samahan ninyo. Mas masarap iyan. Ngunit ang mas nakakagulat ay nangyari. Nagsimula ang lola na gumawa ng panibagong plato ng lechon kawali. Sa plato na ito, nilagyan ko ng espesyal na pampalasa ko. Gusto kong subukan ninyo ang tunay na lasa ng Pilipinas. Akala namin ay sisingilin niya kami ng dagdag, ngunit hindi. Ito ay isang intensyon lamang na gusto niyang makakain kami ng masarap. Hindi pa ako nakakita ng ganitong tapat na pagmamalasakit. Hindi na po, busog na po kami, sabi ko ng may paggalang. Okay lang, Day. Ganyan talaga ang mga dayuhan. Noong pumunta ang anak ko sa ibang bansa, nahirapan din siya sa pagkain doon. Naiintindihan ko. Ang mga salita ng lola ay nagpadama sa akin ng labis na paghanga. Ang bagong plato ng lechon kawali ay talagang masarap. Tamang-tama ang tamis at alat at masarap ang karne ng baboy. Nagbigay pa ng libreng turon ang lola. Masarap, Day. Bumalik kayo at bisitahin ulit ang aming bansa. Ngumiti siya ng masaya. Pagkatapos kumain at magbabayad, ang presyo ay kakatuwang mura. Kung sa Russia ito, sisingilin na kami ng mas mahal para sa mga dayuhan. Masyadong mura po. Magdagdag na po kami, sabi ko, ngunit kinawayan lang ng lola ang kanyang kamay. Okay lang, bumalik na lang kayo ulit sa susunod. Mas maganda iyon. Paglabas namin sa palengke, nagsabi si Ekaterina, mas pinahahalagahan ng mga tao rito ang kabaitan kaysa sa pera. Tumango ako. Oo. Ang bansang ito ay mas pinahahalagahan ng tao kaysa sa bagay. Ang pagmamalasakit ay ang batayan ng lahat ng aksyon. Pagtingin ko sa orasan, oras na para pumunta sa airport. Habang nakasakay sa taxi papunta sa airport, ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana ay nakaukit sa aking puso. Matataas na gusali, malinis na kalsada, at higit sa lahat, ang mainit na ngiti ng mga tao. Ang taxi ay napakalinis. Ang driver ay may nakasabit na Santo Niño sa harap ng kotse. Nasa edad 50 siya, nakasuot ng salamin, at mukhang mabait. Saan po kayo galing? Tanong niya sa simpleng Ingles. Russia, sagot ko. Agad siyang nagsalita ng ilang lungsod sa Russia, Moscow, St. Petersburg, Vladivostok, at nagbanggit pa ng 2003 Russian singers. Nang makita niya akong nagtataka, ngumiti siya at nagsabi, magkaibigan tayong lahat. Nag-movie marathon ako ng mga Russian film. Gusto ko ang kultura ninyo. Ang mga salitang iyon ay lubos na nakaantig sa akin. Sa Russia, ang mga taxi driver ay kadalasan ay tahimik at abala lang sa pagmamaneho, ngunit ang driver na ito ay nakikipag-usap sa amin na parang kaibigan. Ang puso ng Ice Queen ay lubusang natunaw na. Habang papunta sa Naiya, ang Pilipinas na nakikita sa bintana ng taxi ay kahanga-hanga, malinis ang kalsada, maayos ang trapiko, at higit sa lahat ang masiglang mukha ng mga tao. Sa Russia, kadalasan ay nakasimangot o mukhang galit ang mga tao. Sa tabi ng kalsada, maraming motorsiklo, ngunit nirerespeto ng lahat ang traffic rules. Kapag pula ang ilaw, naghihintay ang lahat ng may pasensya, walang nagbubusina, isang tanawin na imposibleng makita sa Moscow. Ano po ang ritmo ng buhay ng mga Pilipino? Tanong ko sa driver ng may pagtataka. Hindi masyadong mabilis, hindi masyadong mabagal. Tamang-tama lang po, sagot niya. Naniniwala po kami na ang nagmamadali, nahuhuli. Ang mga salitang iyon ay puno ng pilosopiya. Sa Russia, ang lahat ay laging nagmamadali at walang pasensya, may kaunti pang oras. Tingnan natin ang paligid dito, suhestyon ni Ekaterina. Nang marinig ito ng driver, nagsabi siya, dadadalahin ko kayo sa lugar kung saan pumupunta ang mga lokal. Hindi tourist spot,
kundi ang totoong buhay ng mga Pilipino. Pagbaba namin sa taxi, nagsimula kaming maglakad sa kalye malapit sa airport. Ang simoy ng dagat ay sariwa. Maliwanag ang langit na ibang-iba sa madilim na langit ng Russia. Ito ay isang maliit na komunidad. May mga tradisyonal na bahay at modernong apartment. Hindi malawak ang kalsada, ngunit napakalinis. Sa tabi ng kalsada, may mga tropikal na halaman na hindi ko alam ang pangalan, na malago at luntian. Habang naglalakad, nakita namin ang isang lola na nagtutulak ng kariton. Puno ng prutas ang kariton: mangga, mangosteen, durian. Mukhang isang prutas na tindahan. Napakabigat ng kariton. Bigla, tumagilid ito nang lumiko sa kanto. Sumabit ang gulong sa kurbada at nagsimulang gumulong ang mga prutas. Kung sa Russia ito, dadaan lang ang karamihan. Sa totoo lang, ganoon din ang naisip ko. Sa loob ng 8 taon, sanay na akong maging walang pakialam sa problema ng mga estranghero, ngunit ang nakamamangha ay nangyari. 2 high school students at isang office worker na nakasuit sa malapit ay mabilis na tumakbo para tumulong. Nagtulungan silang pulutin ang mga prutas na gumulong at ibinalik sa kariton ng maingat. Pagkatapos, nagtulungan silang itulak ang kariton pabalik sa kalsada. Walang nag-atubili. Walang natakot na madumihan ang damit. "Okay lang po ba kayo, Lola?" tanong nila nang may pag-aalala. Ang lola ay tila nagulat ng kaunti, ngunit mabilis na ngumiti. Tumango siya, walang tigil sa pagpapasalamat. Nangingilid ang luha niya. Ang mas nakamamangha pa, pagkatapos tumulong, bumili sila ng prutas sa lola bago umalis. Nagbayad pa sila ng mas mataas kaysa sa presyo sa palengke. "Ingat po kayo sa kalusugan, Lola," sabi ng isang estudyante habang umaalis. "Tingnan mo, Ana," sabi ni Ekaterina nang may paghanga, nanginginig ang boses. Hindi lang sila tumulong, inisip pa nila ang kita at dangal ng lola. Tiningnan ko ang tanawin, uminit ang aking mga mata. New York, Paris, Moscow. Hindi pa ako nakakita ng ganitong tanawin sa alinmang malaking lungsod. Hindi lamang ito simpleng kabaitan, kundi isang paraan ng buhay na nagmamalasakitan. Isang kultura na tinitingnan ang mga estranghero na parang pamilya. Naglakad kami at bumili ng prutas. Ang mangga ay napakatamis. Ang mangosteen ay mabango. Ngumiti ng masaya ang lola at nagbigay pa ng libreng prutas. "Dayuhan po ba kayo, Day? Kumain kayo ng marami." Sikat sa buong mundo ang prutas ng Pilipinas. Healthy pa. Ang accent niya ay nagsasabing taga doon siya. Ngunit ang tingin niya ay mainit. Malalim ang mga kunot. Ngunit ang ngiti niya ay mukhang bata. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang bansang ito ay hindi lamang may advanced na teknolohiya, kundi ang puso ng mga tao ang umunlad. Ang puso na nagmamalasakitan, ang puso na handang magbigay sa mga estranghero. Iyan ang tunay na kaunlaran ng Pilipinas. Habang kumakain kami ng prutas at naglalakad, may isang lolo na naupo. Tila masama ang pakiramdam. Agad, tumakbo ang mga tao sa paligid upang tumulong. May isang nanay na may sanggol na mabilis na tumawag ng ambulansya. May iba na tumulong na suhayin ang lolo sa isang lilim na lugar. May isa pang kumuha ng malamig na tubig sa kalapit na tindahan. Kahit ang mga nagmomotorsiklo na dumaan ay huminto at nagtanong kung kailangan ng tulong. "Lolo, paparating na po ang ambulansya." "Huwag po kayong mag-alala," pinatahan ng lahat ang lolo. "Ana, para silang pamilya." Ang paraan ng pag-aalaga nila sa isa't isa, sabi ni Ekaterina nang may paghanga. Tiningnan ko ang tanawin ng tahimik at napagtanto ko agad na sa loob ng 8 taon, nakita ko lang ang mga gusali, pagkain at tanawin, ngunit hindi ko kailanman nakita ang tunay na mukha ng mga bansang iyon, ang mga tao. Ang ugnayan sa pagitan ng mga tao ang pinakamagandang tanawin ng isang lugar. Sa daan pabalik sa airport, tahimik kaming dalawa, nalulunod sa sarili naming mga iniisip. May nagbabago sa aking puso. Ang pader na yelo na nagpoprotekta sa aking puso sa loob ng 8 taon ay unti-unting natutunaw. Ang malamig na puso ng Ice Queen ay natutunaw ng mainit. "Ana, ano ang pinakaiiwan mo kapag umuwi tayo?" tanong ni Yeka. Nag-isip ako ng sandali at sumagot, "Ang mga tao, ang ngiti nila, ang pagmamalasakit nila, at ang paraan ng pakikitungo nila sa isa't isa." Pagdating sa airport, kakatuwa ang pakiramdam ko. Na parang aalis ako sa bahay. Nakakatuwa. Isang gabi lang ako rito, ngunit ang bansang ito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na parang matagal ko ng bahay. Habang papunta sa departure area, lumingon ako sa Pilipinas sa huling pagkakataon at naisip na kailangan kong bumalik ulit.
Sa pagkakataong ito, hindi na bilang layover stop, kundi para makita ito ng totoo. Bago sumakay sa flight pabalik sa Russia, bumili ako ng maliit na souvenir sa duty-free shop, isang keychain na hugis jeepney. Hindi lang ito simpleng souvenir, kundi isang patunay ng bansa na nagdulot ng pagbabago sa aking puso. Sa puso ng Ice Queen, isang maliit, mainit na apoy ang nagsimulang magliyab. Ang apoy na ibinigay ng bansang tinatawag na Pilipinas. Habang nakatayo sa harap ng immigration counter, bumuhos ang pakiramdam ng panghihinayang. Isang gabi lang, ngunit ayaw ko nang umalis ng ganito. Ito ang unang pagkakataon. Ganoon din ang nararamdaman ni Ekaterina. Tumingin siya sa paligid at bumuntong hininga. Baliw, isang araw lang nagustuhan ko na ang bansang ito. Hindi ka baliw, sumagot ako ng tapat. Ito ay talagang espesyal. Pagkatapos dumaan sa counter at pumasok sa duty-free zone, mayroon pa kaming oras bago ang flight, kaya't dahan-dahan kaming nagtingin ng Filipino cosmetics, handicrafts at snacks. Kadalasan, dadaan lang ako, ngunit ngayon, lahat ng bagay ay tila may kahulugan. Tingnan mo, Ana, turo ni Ekaterina ng may pananabik. Hindi ba si Lola ito ng lechon kawali kahapon? Tiningnan ko nang nagtataka. Siya nga, ang Lola sa lechon kawali stall sa palengke. Bitbit niya ang isang maleta kasama ang isang tao. Kumusta po? Lumapit kami para batiin siya. Nagulat ang Lola at pagkatapos ay ngumiti ng masaya. Ay, kayong dalawang. Day na, kumain ng lechon. Kawali kahapon. Nagkita tayo rito. Uuwi na po kami ngayon. Kayo po, Lola? Tanong ko. Ihahatid ko ang anak ko para mag-aral sa Russia. Ang sagot ay mas nakakagulat pa. Talaga po? Saang syudad po? Tanong ni Ekaterina ng may pananabik. Moscow, Day. Mag-aaral ng musika ang anak ko. Ang dalaga na tila anak niya ay ngumiti ng nahihiya. Agad, naramdaman ko ang init sa aking puso. Ang taong mabait sa amin kahapon, ngayon ay nakita namin bilang isang ina na naghahatid ng anak sa Russia. Ang mundo ay napakaliit at nakakamangha. Nasa Moscow po ako. Kung kailangan po ninyo ng tulong, makontak niyo po ako. Inabot ko ang aking calling card. Kinuha ng Lola ang card ng may pag-aalinlangan. Talaga, Day? Salamat po ng marami. Unang beses ng anak ko sa Russia, nag-aalala ako. Bigla, may kinuha siya sa kanyang bag, isang maliit na sarimanok na figurine. Tanggapin niyo po ito bilang souvenir mula sa Pilipinas, Day. Lucky charm po. Sa sandaling iyon, nangingilid ang luha ko. Ang mga estranghero na kakilala lang namin kahapon, ngayon ay nagbibigay ng regalo na parang matagal na kaming magkaibigan. Ito ang aking unang karanasan. Maraming salamat po. May regalo rin po ako para sa anak ninyo. Kinuha ko ang Russian chocolate mula sa aking bag. Ito po ang pinakasikat na chocolate sa Russia. Nagpalitan kami ng mga regalo mula sa bawat bansa. Hindi lamang ito pagpapalitan ng bagay, kundi pagpapalitan ng kabaitan. Tumunog ang anunsyo sa airport. Nagsimula ng tumawag para sa flight pa Russia. Nagpaalam kami sa Lola ng may panghihinayang, magkita po tayo sa Moscow. Habang papunta sa gate, dumaan ako sa banyo. Doon, nakita ko ulit ang manang na nakita ko sa airport kahapon. Suot pa rin niya ang kanyang orange na uniforme. Maputi na ang buhok niya, ngunit mabilis pa rin siyang kumilos. Ang nakamamangha, naalala niya ako. Ay, kayong dayuhan na dumating kahapon. Uuwi na ba kayo? Hindi ko siya naaalala, ngunit naalala niya ako. Agad, naramdaman ko ang init sa aking puso. Sa ganito kaabalang airport, paano niya naalala ang isang dayuhan na nakita niya lang kahapon? Opo, uuwi na po ako ngayon. Paano niyo po ako naalala? Tanong ko. Labis akong naantig. Mga foreign flight attendant, naalala ko po silang lahat. Gusto kong malaman kung ano ang tingin ninyo sa aming Pilipinas. Sana ay may magagandang alaala kayong babalikan. Ngumiti siya ng masaya. Ang mga kunot sa paligid ng kanyang mata ay namumukadkad na parang bulaklak. Pagkatapos, may kinuha siya sa bulsa ng kanyang damit isang maliit na keychain na hugis jeepney. Souvenir po mula sa Pilipinas, Day. Baka walang halaga. Pero galing po ito sa puso ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang aking luha. Dumaloy ito ng walang tigil na parang perlas na naputol ang tali. Nakapunta na ako sa mga airport sa buong mundo. Ngunit ito ang unang pagkakataon na may isang tagapaglinis na nakaalala sa akin bilang isang tao at nagbigay pa ng regalo. Sa Russia, ang mga tagapaglinis ay ang pinakamababang uri sa lipunan. Walang nagbibigay pansin sa kanila.
Ngunit ang manang na ito ay may dangal at napakainit. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo malilimutan. Nanginginig ang boses ko kaya't hindi ako makapagsalita. Nakita niya akong umiiyak at hinaplos niya ng marahan ang aking balikat. Huwag na kayong umiyak, Day. Welcome kayo sa Pilipinas. Tandaan ninyo lang ang magagandang bagay tungkol sa Pilipinas at tandaan na marami pa ring mabubuting tao sa mundo. Hinawakan niya ang aking kamay. Bumalik kayo ulit. Day, palaging welcome kayo rito sa Pilipinas. Ang kamay niya ay magaspang ngunit napakainit na parang kamay ng aking ina. Kinuha ko ang keychain nang nanginginig ang mga kamay at naglakad patungo sa gate. Nagulat si Yekaterina nang makita ang aking luha. Ana, ngayon ko lang nakita na umiyak ka. Ngayon ko lang din nakita ang sarili ko na umiyak, sagot ko habang ngumingiti, kahit dumadaloy pa rin ang aking luha. Sa loob ng maraming taon, inakala kong wala na akong luha. Inakala kong ang puso ko ay naging yelo na. Ngunit ang init ng Pilipinas ay nagbalik sa akin ng pagiging tao. Habang umaakyat ako sa eroplano, tiningnan ko ang huling tanawin ng Pilipinas sa bintana. Lumulubog ang araw. Ang kalangitan ay nababalutan ng kulay ginto. Hindi na ito layover stop, kundi ito ay isang pagbabago sa aking buhay. Ito ay ang destinasyon ng aking puso. Habang nakaupo sa eroplano, tiningnan ko ang keychain at nag-isip. Ang Pilipinas ay may isang bagay na mas advanced kaysa sa teknolohiya, ang puso na gumagalang at nagmamalasakitan sa isa't isa. Iyan ang tunay na kaunlaran. Nang umangat ang eroplano, isang bagong determinasyon ang nabuo sa aking puso. Wala na ang Ice Queen. Lubusang binago ako ng init ng Pilipinas. Ngayon, handa na akong bumalik sa Moscow at ipasa ang init na iyon. Ngunit hindi ko alam na ang aking kwento sa Pilipinas ay lilikha ng isang malaking phenomenon online. Pagbalik ko sa Moscow, gumawa ako ng isang bagay na kakaiba. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na ibinahagi ko ang aking karanasan sa Pilipinas sa social media. Inakala kong ang Pilipinas ay isang layover stop lamang, ngunit ang 2 araw na karanasan ay lubusang nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Tinuruan ako ng mga tao rito kung ano ang tunay na init. Isinulat ko ang tungkol sa manang sa airport, ang lola ng lechon kawali sa palengke, at ang hindi mabilang na maliliit na kabaitan mula sa mga estranghero. Inilarawan ko ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pasensya, at ang pagmamalasakit nila sa mga estranghero. Ang tugon ay lumampas sa aking inaasahan. Libu-libong komento ang bumuhos mula sa mga tao sa buong mundo. Ibinahagi nila ang sarili nilang karanasan sa Pilipinas. Naramdaman ko rin ang parehong init sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ay iba talaga. Napakaganda ng puso nila. Ang bansang iyon ay nagpabalik sa akin ng paniniwala sa kabutihan ng tao ulit. Noong naligaw ako sa Pilipinas, isang estranghero ang naghatid sa akin ng 10 minuto. Pagkatapos ng 1 linggo, nag-alok ang airline ng isang espesyal na proposal sa akin ang magbukas ng regular flight route sa Pilipinas at ang kuhanin ako bilang head flight attendant na responsable sa cultural exchange sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Tumango ako ng walang pag-aalinlangan. Gusto kong bumalik at tumapak ulit sa mainit na lupaing iyon. 2 buwan pagkatapos, nakatayo ulit ako sa NAIA. Sa pagkakataong ito, hindi na para mag-layover, kundi para simulan ang aking dream job. Pagdaan ko sa dating banyo, nakita ko ulit ang manang. Nang makita niya ako, masaya siyang sumigaw. Bumalik ka, Day? Alam ko na babalik ka ulit. Dito na po ako nagtatrabaho sa flight route pa Pilipinas, Lola. Madalas na po ako rito. Nanginginig ang boses ko. Magaling, Day. Welcome back home. Ang salitang bahay ay napakatama. Ang Pilipinas ay naging pangalawang bahay ko na talaga. 6 na buwan pagkatapos, nag-apply ako para sa pangmatagalang paninirahan sa Pilipinas. Gusto kong mag-aral ng Filipino. Gusto kong mas maintindihan ang kultura ng bansang ito. 1 taon pagkatapos, nagbukas ako ng isang maliit na Russian Cultural Center sa Maynila. Gusto kong ipakilala ang aking bansa sa mga Pilipino, tulad ng pagpapakita nila sa akin ng init. Madalas bumisita ang lola ng lechon kawali. Ang anak ko ay maayos sa pag-aaral ng musika sa Moscow. Salamat sa iyo, Day. Nag-adjust ang anak ko ng maayos. Sinasabi niya iyon palagi. Ang manang pagkatapos magretiro ay madalas ding bumibisita sa aking center. Ikaw ang nagpasikat sa Pilipinas sa buong mundo, Day, sabi niya ng may pagmamalaki.
Hindi po, Lola. Ang Pilipinas po ang nagbago sa akin. Hindi po ako ang nagpasikat sa Pilipinas. Pagkatapos manirahan sa Pilipinas ng unang taon, lubusan kong naintindihan ang pagiging espesyal ng bansang ito. Tuwing umaga, kapag pumupunta ako sa palengke para bumili ng groceries, binabati ako ng mga tao ng Ana, nandyan na para bang bahagi na ako ng komunidad na ito. Ang may-ari ng gulay stall ay pumipili ng pinakasariwang gulay para sa akin. Ang lola ng prutas stall ay pinatitikim ako ng tamis bago bumili. Ang kuya ng isda stall ay nagtuturo sa akin kung paano pumili ng pinakasariwang isda. Ang pakiramdam na ito ng pagtanggap ay hindi ko kailanman naramdaman sa Russia. Sa Moscow, hindi kami nagkakakilala ng mga kapitbahay. Ngunit sa Pilipinas, naramdaman ko ang init ng komunidad. Ang pag-aaral ng Filipino ay masaya. Ang teacher ko ay si Teacher Mali na nasa edad 6. Nagturo siya ng Filipino bago magretiro. Matiyagan niyang tinatama ang aking pronunciation at intonation. Ana, ang salitang salamat po ay kailangang tamang intonation. Okay lang, dahan-dahan. Ang Filipino ay mahirap. Ang galing mo na. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Minsan, umaakyat ako sa bundok kasama ang mga kaibigan kong Pilipino Mount Apo, Chocolate Hills, Banawe Rice Terraces. Napakaganda rin ang kalikasan ng Pilipinas, ngunit ang mas maganda ay ang oras na ibinahagi ko sa aking mga kaibigan. Ang kaibigan kong Pilipino ay si Ploy, isang nurse na masayahin at mabait. Palagi siyang nag-aalaga sa akin bilang isang dayuhan. Ana, marami kang pinagbago, sabi ni Ploy. Noong dumating ka, napakalamig mo, tahimik. Ngayon, mas naging mainit ka na at marunong ka na ring magbiro. Ngumiti ako. Ang Pilipinas ang nagbago sa akin. Tinuruan ako ng mga tao rito na gamitin ang puso ko para damhin ang buhay. Sa panahon ng Pasko, inimbitahan ako ng pamilya ni Ploy na makasama sila. Kahit dayuhan ako, tinrato nila ako na parang pamilya. Nagsalo-salo kami, nag-exchange ng gifts. Ang kapaligiran ay mainit at puno ng kaligayahan. Isang araw, may emergency sa LRT. May isang lolo na nahimatay. Agad, tumakbo ang mga tao sa paligid upang tumulong. May tumawag ng ambulansya. May tumulong na mag-first aid. May pumigil sa mga tao na lumapit. Tumulong din ako. Ginamit ko ang Filipino na natutunan ko para aliwin ang asawa ng lolo. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Parating na po ang ambulansya. Hinawakan ng lola ang aking kamay at nagsabi, "Salamat, Day. Ang galing mong mag-Filipino." Sa sandaling iyon, alam ko na hindi na ako dayuhan. Bahagi na ako ng lipunang ito. Maaari na akong maging kapaki-pakinabang sa lipunang ito. 3 taon pagkatapos, ngayon, nakatayo ako sa NAIA, hindi para umalis, kundi para salubungin ang isang espesyal na panauhin. Si Ekaterina ay darating para magtrabaho sa Pilipinas. Napili siya ng isang Filipino airline at magsisimula ng bagong buhay sa Maynila. Nang malaman niya ang aking kwento sa Pilipinas, agad siyang nag-apply ng trabaho rito. Nang makita ko siyang lumabas mula sa arrival hall, naisip ko ang sarili ko 3 taon na ang nakalipas ang Ice Queen na malamig at nagdududa sa lahat. Sa kanyang mga mata ngayon, may pag-aalala, ngunit may pag-asa rin. Ana, tumakbo siya para yakapin ako. Iba ka na talaga, ate. Mas masigla ka na at mas mainit. Talaga. Ngumiti ako. Nagbago ako dahil sa pasasalamat. Dati, ang mga mata mo ay malamig na parang yelo. Pero ngayon, mainit na parang sikat ng araw sa taglagas. Sumakay kami sa bus papunta sa Maynila. Nakatingin si Ekaterina sa labas ng bintana nang may pagtataka. Tulad ko, 3 taon na ang nakalipas. Ngunit ang pagkakaiba, ngayon, maaari ko nang ipakilala ang lahat sa kanya. Dito ba, ate, ang lugar na nagpabago sa iyo? Hindi lang ang lugar, kundi ang mga tao, sagot ko habang tinitingnan ang pamilyar na tanawin. Tinuruan ako ng Pilipinas kung ano ang tunay na init ng tao at mararamdaman mo rin iyon. Pagdating sa Maynila, dinala ko siya sa palengke na iyon. Naging ritual ko na ito. Lahat ng kaibigan kong Ruso na dumating sa Pilipinas, dinadala ko rito. Ang lola ng lechon kawali ay sobrang natuwa nang makita kami. Ngayon, nasa edad 70 na siya, ngunit malakas pa rin. Ana, may bago ka bang kasama? Tanong niya sa perpektong Filipino at sinubukan niyang magsalita ng Ingles. Welcome po sa Pilipinas. Kaibigan ko po siya, Lola. Ruso rin. Dito po siya magtatrabaho, ipinakilala ko siya sa Filipino.
Napakahusay na ng Filipino ko ngayon. Agad na gumawa ang lola ng espesyal na lechon kawali. Mas mahina ang lasa ng sabaw, mas pinunghiwa ang karne, at nagdagdag pa ng gulay. Ang mga dayuhan, kailangang dahan-dahan. Kapag unang kumakain, kapag nasanay na, saka nyo na kainin ang original na lasa. Nang makita ko ang pagtataka sa mukha ni Ekaterina, naisip ko ang aking sariling paghanga noong unang beses. Ang pakiramdam na alagaan ng lubusan ng isang estranghero ay hindi malilimutan. Magugustuhan mo rito, sabi ko sa kanya nang may kumpiyansa sa aking mga mata. Nang gabing iyon sa aking maliit na apartment, nagtanong si Ekaterina, "Nagsisisi ka ba na umalis ka sa Russia?" Nag-isip ako ng sandali at sumagot, "Hindi, nakita ko ang tunay kong sarili rito. Sa Russia, isa lang akong malamig na makina. Ngunit sa Pilipinas, natuto akong maging tao." Wala na talaga ang Ice Queen? Wala na. Natunaw ng init ng Pilipinas ang lahat ng yelo ko. Ngayon ako si Ana, isang ordinaryong tao na kayang tumawa, umiyak at magmahal. Kinuha ko ang keychain na hugis jeepney na ibinigay ng manang at ang sarimanok figurine na ibinigay ng lola ng lechon kawali. Sa loob ng 3 taon, palagi itong nasa akin. Hindi lang ito souvenir, kundi simbolo ng pagiging tao ko ulit. Tuwing nakikita ko ito, naaalala ko ang init na itinuro sa akin ng Pilipinas. Tinitigan ako ni Ekaterina ng seryoso. Gusto ko ring magbago. Tulad mo, sa Russia, pakiramdam ko, magiging Ice Queen din ako. Kaya mo yan, sabi ko nang may diin habang hawak ang kanyang kamay. Ang Pilipinas ay may mahika na nagpapabuti sa tao. Ang mga tao rito ay gagamitin ang kanilang init para tunawin ang pader na yelo sa iyong puso. Kinabukasan ng umaga, pumunta kami sa isang viewing deck sa isang matangkad na gusali sa Maynila. Pagtingin ko sa buong lungsod, sumisikat ang araw. Nagniningning ang lahat. Ang lungsod na ito ay puno ng kwento, sabi ko habang tinuturo ang kalsada sa ibaba. Bawat sulok ay may mainit na alaala. Ang bawat tao ay may kwento ng kabutihan. Ano ang pinakamahalaga mong alaala? Tanong ni Ekaterina. Naisip ko ang manang na nakita ko sa airport noong unang araw. Ang salitang, "Salamat po" ay nagbago sa landas ng aking buhay magpakailanman. Minsan, ang pinakamaliit na kabaitan ay maaaring magdulot ng pinakamalaking epekto. Isang salita, isang ngiti, isang maliit na pagmamalasakit. Maaari itong magpabago sa buhay ng isang tao. Ngayon, sinasabi ko ang salamat po sa mga service staff araw-araw, hindi lang sa kanila, kundi sa lahat ng nagtatrabaho para sa lipunan, mga tagapaglinis, pulis, nurses, teachers, drivers. Natuto akong makita ang halaga ng bawat isa. Sa loob ng 3 taon, natutunan ko ang pilosopiya ng buhay ng mga Pilipino. Pakitunguhan ang bawat isa bilang isang mahalagang individual. Magmalasakit sa mga tao sa paligid ng may puso, ipakita ang dakilang pag-ibig sa maliliit na bagay, at maniwala na ang tao ay likas na mabuti. Sabi ng mga kaibigan ko na bumalik sa Russia, marami akong pinagbago. Mas naging mainit ka na, at mas kaakit-akit pa, sabi nila. Ang ngiti mo ay mas totoo na. Umaasa akong maibabalik ang init na ito sa Russia, ngunit alam ko na ang pagbabago ay nangangailangan ng oras at determinasyon. Gumugol ang Pilipinas ng 3 taon para baguhin ako. Siguro, gagastusin ko ang buong buhay ko para iparamdam sa mga tao ang init na ito. Tuwing may kaibigan akong Ruso na pumupunta sa Pilipinas, dinadala ko sila sa palengke na iyon para makilala ang lola ng lechon kawali. Palagi siyang nagsasabi, "Welcome po kayo sa Pilipinas Day. Pamilya na tayong lahat." At ginagawa niya ang pinakamahusay na pagkain tulad ng ginagawa niya para sa sarili niyang mga anak. Ito ang Pilipinas, hindi dahil sa advanced na teknolohiya, hindi dahil sa magagandang tanawin, kundi dahil ang puso ng mga tao ay maganda. Dahil naniniwala ang mga tao rito sa kapangyarihan ng pag-ibig at kabutihan. Habang nakatayo sa viewing deck, sinabi ko kay Ekaterina, "Welcome sa lugar na magpapabago sa buhay mo. Maghanda ka na para balutin ng init. Marahang humihip ang hangin. Ang Maynila ay nagniningning sa ilalim ng aming mga paa." Tulad ng sinabi ng manang 3 taon na ang nakalipas, "Bumalik kayo ulit, Day. Pilipinas." Bumalik ako. Hindi lang ako bumalik, kundi dito na ako. Ito ang aking bahay, ang aking mga ugat, ang aking kinabukasan. Ang kuwento ng Ice Queen ay natapos na, ngunit ang kuwento ni Ana, anak ng Pilipinas, ay nagsisimula pa lang.